Good morning everyone at muli po ay tayo ay magbabahagi ng ating word from the Word of God. Ito na naman po nawa ay maging ating po na kalakasan at katotohanan magpapalaya sa atin sa lahat ng ating iisip o inaalala. At bago po ang lahat, purihin po natin ang ating Panginoon. Sa Kanya po lamang ang pinakamataas na papuri, pasalamat at sa pagsamba. At muli tayo po ay makakapakinig na naman ng ating salita ng Diyos. Ang aking pong ibabahagi sa oras nito ay ang Mangangaral 3 verse 11. Ang sabi po dito, gagawin niyang maganda ang lahat ng bagay sa tamang panahon. Pagpalain po nawa ng Diyos ang ating Word of God for this day. Tunay nga po na minsan nagkakaroon na po tayo ng tanong sa ating mga isipan na hanggang kailan ba tayo ganito? Hanggang kailan ba tayo magtitiis? Hanggang kailan ba tayo magtsatsaga? Hanggang kailan natin pagtitiisan ang minsan ugali ng nasa paligid natin, ang panahon na sitwasyon na parang nakikita natin parang minsan paulit-ulit. Kahit tayo ay parang gusto natin na magtagumpay, pilit pa rin tayong ibinabagsak, pilit pa rin tayong nagtagumpay na tayo, biglang babalik na naman. Minsan naman may mga pagkakataon na talagang parang hindi mo na ma-feel ang buhay, na parang feeling mo na parang again and again, yun at yun pa rin. Pero ipinapaalala po sa atin ng ating Panginoon na once you are connected into God and everything na nangyayari sa buhay mo, you want God to move in your life, and you will ask everything for Him, you will surrender everything for Him because you know He is God. Kung inaalaw niyo po sa inyong buhay na ang Diyos ay tunay na Diyos sa inyong buhay, siya po ang in-honor nyo, ano man ang mga sitwasyon na nararanasan nyo, lagi nyo siyang naaalala. Hindi lang sa sitwasyon na nahihirapan kayo, kundi sa sitwasyon na okay ang sitwasyon nyo, naaalala nyo pa rin po siya, natawagan, pasalamatan, humingi ng kapatawaran. At ang sabi po sa verse na ito, gagawin niya maganda ang lahat ng bagay sa tamang panahon. Ang Diyos po ay hindi bulag. Hindi po siya bulag para hindi makita yung nararanasan natin, kung paano, kung gaano kahirap, kung paano tayo nagdurusa. Nakikita po ng Panginoon ang lahat ng yan. At ang Diyos po, dahil kulang tayo sa karunungan, kulang tayo sa kaalaman kung paano natin ito i-handle, kung paano tayo mag-handle ng sitwasyon, kung paano tayo magkaroon ng karunungan para i-handle natin ng maganda, maayos. Tandaan po natin, wala sa ating kaalaman ang pagsasaayos ng lahat ng bagay, kundi nasa karunungan po ng ating Diyos na buhay. Siya po ang tunay na alam, kahit minsan na tayo nasa defeated situation, hindi na po natin alam ang gagawin natin. Minsan na, pag hindi mo na alam yung gagawin mo, na natitempt ka na sa ibang bagay na nakakapagpahamak pa sa'yo. Pero alam po ng Diyos kung paano ka ilalabas doon, kung paano ka palalayain, kung paano ka aayusin, kung paano ka ulit niya ibabalik sa kanyang nais. Alam na alam po ng Diyos, kasi ang Diyos po, kahit anong problema, kahit napakahirap na sa mundo, sa ating kaisipan o sa ating pagiging tao natin, hirap na tayo, at yung iba nga, di ba, nagpag-defeated na sila, nagpapakamatay na. Pero ang Diyos po, alam po lahat ng gagawin niya. Alam niya kung paano ka palalayain, kung paano niya bibigyan ng kapayapaan, kapanatagan, ang kalooban. Alam na alam po ng Diyos. Kasi sabi ko nga po, alam po ng Diyos ang sanhi ng lahat ng bagay. Alam po niya yung pinag-ugatan, alam niya po kung paano aayusin, gagawin, at paano tayo palalayain. Kaya wag po tayo mawala ng pag-asa, dahil hindi lang po
tayo ang nakakaranas. Marami pong tao sa mundo ang mas nakakaranas pa ng higit pa po sa ating mga kalagayan. At naniniwala po ko na ang Diyos po ay nakikita ang lahat. At sa taktang panahon, sa tamang panahon na inilagay niya sa bawat buhay ng bawat isa sa atin na nakaplano na noon pa, alam ko po na ang Diyos po ay gagawin niyang maganda ang lahat ng bagay sa ating buhay. Dahil lahat ng mga dinidesire po natin, pinapanalangin natin, kayang-kaya po yan na tugunin ng Diyos. In one click of His finger, kaya pong ayusin at ibigay sa iyo ng Panginoon yung hinihiling mo. Pero tandaan po natin, kaya minsan inilalagay ng Diyos sa perfect timing niya ang lahat ng bagay. Dahil unang-una po, hindi po yung sitwasyon natin o yung dinidesire ng puso natin ang gustong iayos ng Diyos, kundi tayo po mismo. Tayo po ay nais ng Diyos na ayusin spiritually, physically, yung character po natin. Kasi once na ibigay niya sa atin ang lahat ng ating dinidesire at hinihiling, maayos na po ang lahat ng bagay. Naka-organize na po. At ang lahat ng ito ay mapipil mo na yung completeness. Wala nang kulang. Kasi kung marireceive po natin yung ating hiniling agad, pero nasa ating pala yung kulang, tayo pala yung may kakulangan, yung character natin hindi ayos, so hindi rin po tayo magiging masaya. Dahil babalik at babalik pa rin po tayo sa hindi okay, kasi masasayang lang natin yung blessing niya. Kaya unang-una po sa lahat ng inaayos ng Panginoon, tayo po yun, na tayo ay maging consistent sa lahat ng bagay na ibinibigay niya at binabago niya sa atin yung kalooban po natin, kaisipan. Kaya in His perfect timing, lahat po ng prayers and desire mo po ibibigay po ng Panginoon. Maraming salamat po and God bless you all.